morning. Katatapos lang dun sa, meron kasi akong inatin ng isang Zoom. So, medyo hindi natin medyo na-late tayo ng kaunti. Anyway, before we proceed at nasa huling part na tayo ng ating pagtatalakay ng ating microbiology and pathology. And I would like just to read a passage here sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ang sabi rito, for the love of money is the root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. And there's one passage here na gusto ko rin basahin. Fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you are called, and you've made a good confession in the presence of many witnesses. So dalawang bagay po, love of money and fighting the good fight of faith. Ibig sabihin po noon, sa buhay po natin, mahalaga po na huwag tayong mapariwara no, sa ating pagnanasa na magkaroon ng maraming pera, things like those mga material things, sapagkat lahat ng ito ay ika nga fleeting, no? Lahat ng ito ay mawawala. Ang mahalaga lamang yung ating lakarin sa Diyos, no? Ang sabi po sa verse 12, fight the good fight of faith. At panghawakan po natin, take hold of the eternal life, no? Kung saan tayo ay tinawag. Tinawag tayo para sa buhay na magpasawalang hanggan. Hindi lamang po sa buhay sa mundong ibabaw, kung hindi buhay na mapagsawalang hanggan, nakapiling natin ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po o Diyos sa paalaala po ninyo sa araw na ito na kung saan po sa kahalagahan po, Panginoon, na ikaw po ang una naming hanapin, ikaw po ang una po naming katagpuin, Panginoon. Sali po sa mga bagay sa mundong ibabaw, lalo tigit mga ang pera, Panginoon, na tunay nga po maglalagay sa amin at magpapariwara ng aming po mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makakalakad po kami ayon po sa iyong panawagan sa buhay po ng pananampalataya sa pamamagitan ng pugtong na anak na si Yesu Kristo. Lord, I pray, Father, go with us even in our last day of discussion with regards to the microbiology and pathology. Panginoon, tulungan niyo po kami at ihanda niyo po ang puso ng bawat isa bilang paghanda po sa mga darating po ng pagsusulit, lalo tigit po sa DOH Massage Licensure Examinations. Thank you so much, Lord, for hearing our prayers. Truly, indeed, you alone are worthy of all praises, of all honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. At amen. Ayan po. So like what we have mentioned to you, ito na po yung huling bahagi ng ating talakayin sa microbiology and pathology. At ayun po, tutungo na po tayo po sa ating pong slide for today. Kung inyong maalaala nung una, ang ating naging tayo patungkol sa spread, no, sa pagkalat po ng iba't ibang mga diseases, no, iba't ibang mga sakit, no, na maring maranasan ng tao. At dito naman ngayon ay tingnan naman natin kung ano ang minumungkahi ng DOH. Paano natin makokontrol at our own level, at our own end, yung pagkalat po, paglagana po ng iba't ibang uri ng mga infeksyon, lalo na po yung mga highly contagious na mga infeksyon. So ang una nating titinan dito ay pag-usapan natin ano ba ang tinatawag na infection control program. Okay, what do we mean by infection control program? Ito po ay kalipunan ng mga measures and protocols na kung saan ay tinitingnan, no, iminumungkahi ng DOH paano mapigilan ang paglaganap po ng iba't ibang mga mikrobyo at kaakibat nito yung iba't ibang mga karamdaman o mga sakit.
As massage therapist, we must know what it is and how to take active part in helping prevent the spread of diseases, no? Kasi po, kumbaga nung kapanahunan po ng COVID-19, 'di ba? May mga tinatawag tayong frontliners. Sila po yung humaharap sa mga iba't ibang mga kaso pertaining to COVID-19. Sa larangan po ng pagmamasahe, ang bawat massage therapist ay mga frontliners. Tayo po yung humaharap sa mga iba't ibang mga mikrobyo. And whether we like it or not, no, ito po ay kumakalat, ito po ay maaring yung ating kaharap na client, wala naman siyang physical na sintomas, ngunit posible na siya po ay carrier. Kaya ang tanong diyan, ano ang pupuwede nating gawin upang sa gayon ay mapigilan po ang sa atin sa ng pagdapo nito sa atin at maging tayo po ay maging carrier na rin at ito'y maipalaganap hindi lamang po sa ating mga iba't ibang mga clients kung hindi maging sa ating mga mahal sa buhay. Okay. So there are three main components of effective Infection Control Program or ICP. Ano po yung mga tatlong ito? Una sa lahat, education. So, papaano po natin bibigyan po ng kaalaman yung ating pong mga kasamahan? Papaano po natin maging bigyan ng kaalaman yung ating pong lipunan na ginagalawan patungkol sa mga mikrobyo na ito, no? In our own little way as massage therapists. And then, ang sumunod naman ay prevention. Ano po yung prevention mechanism na pwede nating gawin? Ano po yung paraan na mapigilan po natin ang paglaganap po ng mga harmful na mga microorganisms na ito. At ang pangatlo ay makikita po natin dito yung papaano naman natin itala, no? We put on record na whatever it is that we have observed and whatever it is even na ginawa natin to contain, no, yung pag-spread po ng mga harmful microorganisms. Okay, education and training. Una pong titingnan po natin pag pinag-usapan po education and training, ito po yung pagbibigay po ng mahalagang orientation, no, pagbibigay po ng mahalagang even pagsasanay sa mga massage therapist regarding po sa anuman ang infection control program na maaring i-adapt, no, ng ating pong spa establishment. At ang pagkakaroon po ng ah, palagiang review, no, pag-check po, pag-aaral po, and then papaano po natin maano po mabuo even yung tinatawag natin na infection control team kung tayo naman ay medyo may kalakihang spa establishment para ito ay siyang mga ngasiwa patungkol dito sa pagmo-monitor ng mga iba't ibang mga harmful microorganisms na maaring tumama dito sa ating pong spa establishment. Okay? So ang sumunod naman ay ayun po, no, ang ating infection control team, sila naman ay mga ngasiwa patungkol doon sa pagkakaroon ng assessment, no, pag-check, no, yung tinatawag ika nga na mga training experts, yung training needs analysis, no, TNA, upang malaman kung ano yung kailangan ng staff upang sila ay mas maging bihasa patungkol sa mga harmful microorganisms at saka yung paano siya kumakalat. And of course, sila din ang nagbibigay ng mga kinakailangang pagsasanay, no? At ang pagsasanay ito ay may kinalaman doon sa pagbibigay ng kamalayan, pagbibigay sa kanila ng kaalaman, no? Patungkol dito sa bagay na ito. And then, of course, ang ICT naman din po ang nagbibigay po ng regular na mga training at retraining or orientations and even reorientation ng mga staff para lang manatili po ang awareness level ng bawat isa na napabilang po sa spa establishment. Okay. So ang sumunod naman ay nasa prevention, no? Prevention mode tayo, no? Kanina po yung training, ito naman sa prevention. Ano naman po yung pwede nating gawin, no? So ang sabi po ng DOH, mahalaga po na mayroon po tayong kaparaanan para mapigilan po yung pagkaroon po ng exposure sa mga iba't ibang mga harmful na mga microorganisms.
So papaano po yan? Sabi po, massage therapist must constantly guard against the risk of infection. So babantayan niya po kung ano po yung mga potential o posible pong paraan o sitwasyon na kung saan ay yung nagmamasahe mismo, yung massage therapist mismo ay maaari pong mahawaan. Okay? Ang sabi nga po dito, ang karamihan po sa mga infectious diseases are asymptomatic. Ano po ibig sabihin po ng asymptomatic? Pag sinabi pong asymptomatic, wala pong siyang nakikitang mga sintomas. No? Aside from yung opposite po ng asymptomatic is yung symptoms. So pag sinabing symptoms, yun po, nakikita po natin yung effect po nun. Nakikita po natin na mayroon po yung presensya na po ng mga harmful na mga microorganisms. So in this case, asymptomatic, ibig sabihin po nun, parang kumbaga sa mga pulis, pagka may krimen, ang kanilang itinuturing lagi o lagi nilang sinasabi, everyone is a suspect. So ganun din po yun, no? Sa ating po situation, pagka may pumapasok po na client sa spa po natin, every client that comes in is probably a carrier. No, ibig sabihin nun, kaya tayo mag-iingat kasi wala po 'yan sa kaanyuan, no? Marami po tayong na-encounter na mga tao na mukha naman silang healthy, wala naman silang signs na panghihina, pero sila po ay carrier. Ayun po, no? So kaya 'yun po yung ating napakahalagang magkakaroon tayo ng ganong klaseng kaunawaan. Okay. So ang sumunod naman ay ano po yung ating paraan ng ano po ng sanitation guidelines or prevention mechanism na gagawin po natin. So ayon po sa DOH, vaccination and immunization. Bakit letter E na yan? Karugtong pa to sa nauna. Okay. Nasa prevention method actually po ito pero ignore nyo na lang po yung letters na yan. So vaccination and immunization, I do not know if all of you will agree with me na mahalaga po ang pagkakaroon po ng bakuna. Although some of us although few of them does not believe in vaccination tsaka immunization, so I leave it at that. Pero kung ako yung owner po ng spa, i-require ko lahat ng mga manggagawa ko, no? Sa abot na aking makakaya na magkakaroon sila ng bakuna, magkakaroon sila ng immunization program, ma-undergo silang immunization program upang sila po ay maproteksyonan no, mula sa mga mikrobyong ito. Lalo't higit na minsan po may mga libre pong gamutan sa ating pong mga pinakamalapit na mga barangay health centers. Okay? And then ang sumunod naman yung tamang pag-handle no ng ating pong mga linen at iba't ibang mga massage equipment. Halimbawa po, kapag ang client po natin ay meron po siyang kuto, di ba? Alam naman po natin, no? Yung kuto hindi naman po nakikita pero highly contagious po 'yan, no? Kaya as a matter of policy, mahalaga as a means of providing safety and comfort sa client po natin, yung mga ginagamit po natin na linen, yung ginagamit po natin ng mga towel, yung ginagamit po natin mga iba-ibang equipment sa pagmamasahe, dapat po ito po ay one time lang po na ginagamit. Ibig sabihin po nun, hindi ko naman sinasabi itatapon na natin pagkatapos, but what I'm saying here is pagka ginamit na po ng client, dapat po anong destination agad po niyan ay yung po ating soiled linen, no? Yung lagayan po ng mga soiled linen natin. Okay? Kasi po yung sinasabi natin. Although the others would say, "Sir, medyo tataas po yung aming overhead, no? Kasi bawat client bagong-bago lahat po na ano po natin." Mas maganda na po yung gano'n, no? Kasi kung ang client po, lalo na yung client po natin na maseselan, madali naman nilang ma-detect, no? Kapag kayong gamit po doon sa spa ay recycled. Ibig sabihin po no'n, nakailang client na po 'yan, spray lang ginagamit, 'no? Pero hindi po pinapalitan yung mga linen, hindi po pinapalitan yung mga towels. So 'yun po yung maging problema po doon, 'no? Kasi whether you like it or not, siyempre naging ano na 'yan, 'no? Kung naalaala po ninyo yung ating pong pag-aaral regarding sa ano po, sa patungkol sa mga mikrobyo po na mayroon pong tinatawag na reservoir na doon po sila nag-iimbak, kung marami na pong client ang napadapa na po sa ating pong linen at wala pong pagpapalit po ng mga linen na yan, talagang ano na po siya, no? Sagana na po yan ng mga iba't iba at sandamakmak na mga harmful microorganisms. Alam niyo po, ang unang biktima po dyan ay yung mga nagmamasahe.
no? Tayo na nagmamasahe, yung tayo po yung unang biktima kapag ganun po ang setup, no? Hindi po natin sinusunod yung tamang sanitation control na iminumungkahi sa atin ng ating kagawaran ng pangkalusugan. The next one here is the use of personal protective equipment. I do not know if this is practicable, but nilagay naman po ito ng DOH. Pag sinabi po natin PPE, ito na po yung meron kang goggles, meron kang face mask, yung mga ganun na parang yung naalala ko yung panahon ng COVID-19 eh. Parang ganun yung PPE. Kumpletong-kumpleto po 'yan. So, ako naman ang tingin ko naman diyan is for as long as we do the necessary or the basic na mga hand washing ano natin protocol, ako ang tingin ko hindi naman kinakailangan talaga ng PPE. Kasi kapag nakapag PPE ka niyan, mukha kang nasa outer space. 'Di ba? Yung, yung isipin mo na lang mo yung ganong ayos no naka PPE ka tapos ang init-init po noon. Anyway, so this is being included here sa DOH guideline po sa atin na yan po ano posible I think this is just a suggestion na pwede nating gawin ng pagsuot po ng protective equipment. I do not know if some of you are using gloves. So there were some who were using gloves but I do not know to what extent. Kaya lang po kung ako yung client, I would feel eerie, no? Kasi rubber yan eh. Wala na po yung human touch. Wala na po yung human element. Kaya, anyways. So, ang sumunod naman po ay yung environmental sanitation. Pag sinabi natin environmental sanitation, it has something to do with the cleanliness ng ating pong massage clinic, no? Yung ating pong kapaligiran, no? Na kinakailangan, meron po tayong regular na disinfection control program, no? Ibig sabihin po noon, parang kung posible po kung kakayanin po ng budget, may mga weekly or even twice a month na talagang total ano po yan sanitation control no magkakaroon po tayo ng disinfection activity no para yung sinasabi nga sa English na hindi po maging harbinger, tama ba yon, harbinger of mga harmful microorganism yung mga kasulok-sulukan po ng ating spa establishment. Okay? And then dagdag pa po, yan po, ito naman po ay patungkol sa dagdag po na ating pong sanitation guidelines sa mga massage therapist tulad po na lagi po nating maririnig at which I feel that you have also to mention during your video presentation. Ano po, yung kahalagahan po ng paglilinis po ng ating pong mga kamay before we do the massage, no? Yung gamit po natin dito po, yung mayroon po tayong antisepsis, ibig sabihin po noon yung mga compounds, yung mga alcohol na yaan na kailangan gamitin natin upang masawata yung mga harmful na mga microorganisms. And by the way, when it comes to alcohol, ang lagi po nating paulit-ulit na sinasabi pagdating po sa DOH, lalo na kapag tayo po ay nag-demo or tayo po ay haharap sa ating assessor, wag na wag tayo magdadala ng alcohol that has less content, no? Less than 70% isopropyl alcohol. Kasi po, sabi po ng mga experts is medyo hindi po siya nakakapatay ng maraming mikrobyo. Kaya mas maigi po, we'd always have to put into our minds na ang mahalagang gagamitin po natin ay 70% isopropyl alcohol. Ayan po, pinangunahan na po tayo ni Amy. Okay? And some of you might be using the lotions, yung mga ganun, no? That will all depend on you or even depend on the preference of the clients because some clients like myself, hindi ako komportable kapag lotion yung ginagamit, no? Kasi ang lotion is ang component po niyan is kung hindi ako nagkakamali, karamihan po ng mga lotions na ginagamit sa pagmamasahe ay mineral based, no? Kaya po pag mineral based ito po ay malapot-lapot, no? Kaya iba yung pakiramdam, no? Kaya personally, I do not use that one. Pero kapag yun ang preference ng client, then so be it, no? We have to follow whatever they want, provided we also have the same equipment in our stock, no? Kasi kung wala naman po, di anong gagawin po natin? Ang susunod naman po ay para ano po natin, ma-enhance po natin yung sanitation ng ating pong massage clinic at even yung mga manggagawa ay
iniiwasan po o iiwasan po natin yung paggamit po ng mga jewelry, yung mga dangling-dangling na yan sa mga tenga o yung maging yung mga ano diyan, no? Kung ano-ano man, even mga sing-sing, no? Lahat ng jewelry, no? Kasi po pwede pong pagbahayan po yan ng mga mikrobyo. Kaya po inaalis po dapat po yan. Ano po? Huwag po tayo magdadala o huwag tayo magsusuot ng jewelry sa loob po ng massage clinic. Okay? Kasi una sa lahat, hindi naman niya makikita, 'di ba? Madilim naman yung ano, yung ating pong mga massage clinic. Okay? And then ang isa sa pinakamahalaga is dapat yung kuko po natin ay nakaklip. Ibig sabihin po noon ay natitrim po yan. Okay? Wag na wag kayo, ito na po papalaala po sa inyo pong DOH exams, wag na wag kayong pupunta sa exam na matataas po yung inyong pong mga mahaba yung kuko at lalo tigit, wag po yung may mga kulay. No? Baka naman may mga glitters pa yan nandyan. So iwasan po natin po yun kasi ayan po, ito po ay maaaring maging problema po pagdating po sa sanitation and control. Okay, so ayan po. I think ito po yung isa sa mahalagang dapat nating maunawaan for a while. May interruption na po ako sandali. Ayun po. So, balikan natin po yung kanina kasi nawala yung image ni hand washing technique. Bakit kaya hindi makita dito? Ayan, for a while Ang sabi po ng WHO, the World Health Organization, the universal way to help control the spread of disease is, ano sa tingin niyo sagot? Ang sagot ay hand washing. Ayan, perfect, ano? So, pagka, kasi baka mamaya merong trivia na sasabihin sa inyo yung assessor. Ano ba yung sinasabi ng WHO na universal way to help prevent the spread of disease? So the answer is hand washing. Ayan po. So I do not know what went wrong, hindi makita pero sige lang skip na lang natin po 'yan no kasi naglalag yung aking cellphone. Tuloy po tayo sa panghuling bahagi no. Una kanina education, sunod prevention at ngayon ang pangatlong element po ng ating prevention control program ay the health records management. Ano po yung health records management? I do not know if you're doing this pero ang sabi po ng DOH, mahalaga po na ang bawat spa establishment ay lalo na po yung mga nag-home service, no? Meron pong mini-maintain na mga health records. Na ibig sabihin po nun, nakatala po yung mga condition or situation or even mga encounter natin sa ating client na meron po sila mga ganong iba't ibang mga infection. Okay? Pangalawa po, yung pagkakaroon po ng kaunawaan no, na sabihin natin sa client kung tayo nag-gather na mga information, kumukuha ng mga information, ito po ay kinikilala po natin yung tinatawag na data privacy law, which means whatever information that we might get, we will not divulge it to the public unnecessarily. No? And then ang sumunod naman ay mahalaga po na ang ating mga medical records ay binubuo ng mga sumusunod, no? Number one, ano po yung initial screening tests? I do not know how to do this actually. Pero po ang tingin ko po dyan is kung ano po yung ating mga na-observe initially,
no? Kasi pag screening na po yan, laboratory na po yan, ano po. So probably the result of any laboratory test given a certain condition, no? Kung ang isang client po natin ay meron pong ganong infection, meron po siya infection at na ito po ay may kinalaman po, no, sa activity po natin sa spa, then we send that person to a clinic for initial test. Then that's the time probably whatever the results are, we put that in our own records. Ang sumunod naman ay ano naman yung mga tinatawag na work-related medical examination. So ito po ay patungkol sa mga tests na ginagawa ng ating pong spa, no? Kung if you are a big spa na ano who could afford to have a clinic of its own, and then meron po siyang sariling protocol on this, no? So kung ano po yung mga isusulat po, kung ano po yung mga ginagawa po natin, mga immunization program, yung mga vaccination activities po natin, eh nakatala po yan doon po sa ating record. Ang sumunod naman po ay yan po, ano po yung mga work restrictions. So kinakailangan yung ating pong infection control team or yung ICT na binanggit kanina ay magkaroon po ng ano na mga restrictions. No, halimbawa nung sinabi po natin na walang magmamasahe na mayroon pong mga suot-suot na mga iba't ibang mga jewelry. That could be one. Ano po? And one could be no one is allowed to do massage to any client for as long as meron pong pre-massage, ano yan, may hand washing po before the massage and even hand washing after the massage. So either with the use of warm water or even with the use of an alcohol. Okay. At ang pinaka-importante na is one of the most important element ng ating health record management ay yung pong exposure incident report. So once we had our client na our therapist na na-expose sa isang sa isang infection ng client natin, then we have to really put everything on paper. Ibig sabihin po noon, isulat po natin yung pangalan ng therapist po natin, and then if we could determine kung sino po yung carrier, then we could put that name. Pero kung hindi po, then we just have to focus on our therapist. And then ano po yung mga ano po yung ginawa pong intervention ng ating pong management. Ano po, yun po yung ginawa nating paraan upang ma-contain po yung kanyang exposure sa isang harmful na microorganism. And then yung panghuli, once an incident occurs, and then the proper sanitation or the proper remedial measures are being made para ma-contain po ang exposure na yan, then ang panghuli ay ang kahalagahan ng pagkakaroon din ng tinatawag na post-exposure management. So pagkatapos na expose yung therapist, at ano naman po yung mga succeeding activities na ginagawa upang ma-ensure natin na hindi na po maulit yung ganong klaseng incident. Okay? So, ayun po. I think hanggang doon lang po yung ating pong pag-uusap patungkol po sa infection control mechanism. Ulitin ko po, ang kahalagahan po, ang sinasabi po ng DOH, mayroon pong tatlong paraan upang ma-control po natin yung pag-spread po ng mga harmful microorganism. Number one, education and training. So, sanayin po natin yung mga kasama natin sa spa. I-expose po natin sila or i-orient po natin sila sa mga harmful na mga microorganisms. And then sumunod naman po ay yung tinatawag natin na mga prevention mechanisms na gagawin po natin, at kasama na rin po dyan yung pagbuo ng tinatawag po natin na infection control team po natin. No? If we are a big spa establishment, that we could afford to have this kind of layers sa ating organization. At yung pinakapanghuli, yung tinatawag po natin na records management, na kung saan po ay tatala po natin lahat po ng mga posibleng exposure ng ating po mga manggagawa, at ano din po yung panghuli, ano naman po yung ating mga post-exposure management activities na ginagawa upang mapigilan po ang pag-ulit po ng ganong klaseng pong exposure. So ayun lamang po ang ating pagtatalakay patungkol dito sa infection control program. Unless you have anything to ask, meron ba kayong gustong i-clarify? Do you have anything to ask? Are we good? Okay na po tayo?
Yes, Ah, sir. yeah, Daryl, mayroon kang gustong itanong? Ito si Daryl, gusto kong nagtatanong din ito eh. Daryl, Ah, apil din sa exam, sir? opo, kasama po. Pero hindi po lahat yung lalabas. Ah, okay, sir. Ano Salamat, lang, sir. alam mo naman, alam nyo naman sa exam, di ba? A little of everything. So, hindi naman lahat lalabas. Okay. Oh, si Fatima. Fatima, may tanong ka? Wala naman. Maricel. Ayan, si Maricel. Parang hindi ko pa narinig si Maricel na nagtatanong ever since. Maricel, Wala po, okay na po tayo. So, sir. Randy. Randy, sino ba to sa inyong dalawa? Kayo bang dalawa to? Randy tsaka si Christine? Okay, so Sheila May. Yan, last na lang Sheila May. Do you have anything to ask? May clarification ka ba? Wala naman po, sir. Okay. Napakinig lang So, ako. so ayan na po. Lahat naman po ng ating napag-usapan ay nasa manual naman po natin. No? So like what we've said, ito po yung ano na po, ito na yung pinakahuling session natin on the microbiology. But remember, you have to prepare for your exam. Kailan po yung exam ninyo? That's going to be on Friday. No? Friday po yung inyong final exam. Exam po na inyong microbiology and final exam po sa lahat-lahat na po this coming Saturday. And ayun po, I'll be giving you 200 items, 100 items, I'm sorry. Kinabahan na agad si Maricel eh. 100 items lang po, but I'll be generous enough to you. Bigyan ko po kayo ng 2 oras instead of just 1 hour. Is that okay? 2 oras for your final exam this Sa coming Friday. Saturday Okay po, and then sir. 100 Yes, sir. items. Yes, Okay sir. po. Okay naman? O, sige. Kala ko, sir, hanggang Friday. Ah, Friday nga po yung inyo pong sa anatomy, sa microbiology. Pero yung final exam ng lahat is this coming Saturday. 12 o'clock hanggang 2 o'clock. 12, 1, 2. Yes. Ayun po, hanggang 2 o'clock. Okay, so kung wala na pong tanong, I would like to make an announcement. Para sa inyo po, hindi pa po familiar sa ating mga schedules, tsaka sa mga deadlines, back read lang po sa inyong GC. I suppose lahat naman kayo kabila na po sa ating group chat. Ano po? Wherein all information pertaining to exams, deadlines of submission, and even yung mga payments, no, yung hindi pa nakapag-settle na yung pa mga payments, to those who are not able, I will allow you to make a promissory notes, yung ganun po, para lang po maayos po natin yung inyo pong mga papeles. And then by the way, I also made an announcement that with regards to submission, wag nyo na pong ipadala sa Jensen effective today, no? Today? Yes, 26. Okay. Doon na po i-forward sa address na pinadala ko po sa inyo sa Las Piñas. That's where my brother is at yung yung aking sister-in-law, sila po ang magko-collate, and then when I go to Manila, akong kukuha po noon, and then ako po magbibitbit ng inyo po mga documents sa DOH. And this is only applicable to those who would like to have their own licensure exams. But for those among you na ang inyo lamang pong ang habol nyo lang po ay certificate of training, just the same, you pass my exams, you submit the required videos, and then I can issue to you yung inyo pong level 1 certificate of completion. Other than that, pag wala pong ganon, ay ang aking mai-offer lang po ay certificate of attendance, no? Certificate of attendance, pero dapat kumpleto po yung payments. Kasi no payments, full payments, no certificate of attendance. The most I can give is certificate of enrollment. Pababa ng pababa. Okay. Mula sa certificate of completion, certificate of attendance, and then certificate of enrollment. Ayan po. So, if you're aspiring to become an LMT, then yeah, go, go, go lang sa inyong review. Like what we said, ang exam ng DOH po ay hindi po mahirap. Ulitin ko po, hindi po mahirap ang exam ng DOH for as long as you attentively listen to our lectures, and then you read your notes, you read your book, your manual,
and you put the necessary practices lalo na sa oral practical exam, no? Yun po yung mahalaga po. Kasi po ang exam ng DOH ay dalawang set, di ba? Mayroon po tayong written, ito yung theoretical, at meron din tayong tinatawag na oral and practical examination. You cannot proceed to the oral practical if you do not pass the written exam, no, according to DOH. And the passing average for both is 75%. No, so you have to have at least 75% score sa written exam sa DOH, which comprises 100 items, and then you will receive the schedule for your practical exam, and then when you take the practical exam, you make sure you better pass the exam para ikaw po ay maging ganap na LMT, pero hindi pa po kompleto po yan kasi kailangan nyo po mag-oath taking. Pagka na-miss yung oath taking, wala pa ring license po yan kahit na perfect nyo po yung written tsaka yung practical exam. The final stage of taking the licensure exam is the oath taking. Pero ang kagandahan ng oath taking ngayon, hindi na po tulad nung araw, no, na gagastos ka ng sandamakmak, no, kasi babiyahe ka na malayo, tapos ayun po, at sisingilin ka pa ng kung ano-ano. Pero ngayon po, ang oath taking is only done online, no? So manunumpa ka lang sa taga DOH at sabay-sabay po sa video sa Zoom, and then pagkatapos noon naka-register na po yung attendance nyo, and then after a while you would be receiving your certificate of registration. Ang certificate of registration, ito na po yung inyong lisensya. At pag may lisensya na po kayo, wag ho ninyong kalilimutan ang ano po, ang prescription lang po ng tawag po nan, ang effectivity ng inyo pong license ay 3 years, and then pag lumagpas po ng 3 years, bibigyan kayo ng DOS na 2 taon para mag-renew. Kapag umabot ng 5 taon hindi ka nakapag-renew, goodbye license. Kasi maging invalid ang inyong lisensya. That would mean babalik ka uli sa training, babalik ka uli sa exam kasi wala ka ng license. Kaya alagaan nyo po yung lisensya nyo po. At wag niyo pong palagpasin po ng 5 taon, no? 3 taon lang, pag lumagpas ng 3 taon, magpa-renew na kayo, you have 2 years. At pag umabot po ng 5 taon, hindi kayo nakapag-renew, congratulations, magkikita ulit tayo sa susunod na DOH examinations. Ayun po. Okay, so ang inyo pong video, i-forward po ninyo, gawa po kayo ng video, i-upload ninyo po sa YouTube, ipadala nyo sa akin yung link, and then for now, sa inyo pong video presentation, pwede po yung any color, no, na susuotin nyo po. Pero pag DOH na po, any color, basta puti. Ayan. Sa written exam, any color, basta puti. Huwag kayong pupunta sa examination venue na nakasuot po kayo ng kulay pink o ng kulay ano yan, kulay maroon. Okay? So dapat any color basta puti kapag DOH. Ganon din sa practical exam, any color basta puti. Inyo pong susuotin. Okay? Sige po. So, ayan. Congratulations si Benji. Patapos na tayo, saka pa lang siya nakapasok. Benji, bakit ngayon ka lang nakapasok, sir? Ayun, yan siya. Okay, so kung wala nang tanong, tamang-tama, papasok si Benji Sir, Salazar. tanong ko, sir. Yes, Tonet, go ahead. Sir, yung bathrobe po ba, sir, okay lang po, any color? Oh, wala naman po, kahit na anong kulay po yan. Kahit na colorless, pwede po. Hindi, joke. Okay po, sir. Okay. Thank you, sir. Kahit na anong kulay. Yung Oo. bathrobe kasi silk, pwede po ba yun, sir? Ano yun, Ems? Yung bathrobe na silk. Bathrobe na silk? Yung silk, sir, kasi medyo manipis kasi yun eh, yung silk. Oh, mahal yun eh. Social ka, mahal yung silk na yan Oh, pero kung ito lang, let's be practical. Kapag kinapos-kapos ka ng budget, pwede naman towel na lang ibalabal mo. No? Towel na lang ibalabal. Huwag ka nang bumili ng robe. Pero kung may extra budget ka at meron ka namang silky na sige, syempre, maganda din maano yun, no? Kasi maganda yun, mahal kasi yun eh. Sir, Okay. isa pa po, sir, yung kung sa medical certificate po, Opo. kasi lang po ang doktor na ilagay is physically fit. Ayaw pong ilagay yung kasi sabi niya, kasi yung message ko sa inyo, eto na po yun.
Yung sabi po kasi ng doktor, it's overall na daw po kasi yung nakalagay na physically fit. Alam naman daw po ng DOH yun. Okay, sige. Kasi yun yung hinahanap ng DOH eh. Naka-indicate. Pero, oh yeah, physically fit, kung pwede naman yung isulat kamay tapos papirmahan nyo lang sa doktor to take the DOH massage licensure examination, gawin nyo. Huwag nyo na silang gambalain na mag-retype. Sulat kamay nyo, dalhin nyo sa kanya, Dok, pwede ba papirma lang uli na ito po yung yung idinagdag natin. Oh. Oh, ganun na lang po. Kasi minsan kasi ayaw na nilang magambala na mag-retype uli na alam mo yon. So, yun, may physically fit pero indicate nyo lang sa lagyan ng asterisk siguro sa baba and then sa kanyo idugtong yung to take the DOH massage licensure examination. And dali nyo sa kanya, pirma nyo lang po. Pero make sure na yung pirma doon sa kanyang pareho ang pirma ha. Kasi baka kung magkaiba, problema yan kay DOH. No? Sir, I have a question po. Talagang Yes. kailangan nakasulat physically fit kasi fit lang yung sa akin to take the DOH licensure exam, not physically fit. Okay lang basta may DOH licensure exam. Okay. Fit to take or physically fit or mentally fit, psychologically fit, it's immaterial. Basta importante lang mayroon pong fit to take the DOH massage licensure examination. Kung may kulang, sulat kamay nyo, papirmahan nyo lang uli sa doktor. Okay na yun, Colleen, nasagot yung tanong mo? Sir, Yes, sir. excuse Okay po. Yes, Rachel Ann. Sir, kanang sa applicable man na siya ang naka-indicate sa mid-cert na ano lang siya, physically fit tapos to take DOH exam, okay lang. Pwede yun. Basta mayroong exam, mayroong DOH. Oo. Okay. Oo. Pwede na yon. Basta may exam, may DOH, may fit. Yun yung tatlong element na mahalagang lumabas sa inyong cert. Okay. Thank Okay you, na po? sir. Yes. Anything else? Bernadette, meron kang additional last question before we end? Nothing, sir. Nothing. Okay. Si Wala klase daw ba, sir? Daryl. Yes, Wala Daryl. na klase ba, sir? Yan, magandang tanong yan. Bukas, I will leave that schedule for you para mag-review para sa inyong mga final exam. So we will not have class starting tomorrow, no? Para makapag-review kayo. Okay lang ba 'yon? Actually, tapos na tayo ng ating mga lectures. So, itutuon nyo na lang ngayon yung inyong mga written exams and then yung inyong pong oral practical requirements. Tama, sir. Kaya mag-hold day mag kasi yung sa house sa inyo, sir. Kay mag-practice mi. Sige. Oh. Sige. Welcome kayo na mag-practice. Okay, Salamat, so sir. yes, maraming salamat muli and tuloy kayo sa pag-aaral ha. And then analysis lang no. Don't worry before your exam baka magkaroon tayo ng isang parang pinaka-final coaching. So I will detail to you ano ba yung mga dapat gawin, wag dapat gawin related doon sa inyo pong written exam sa DOH at maging sa practical exam sa DOH. Mga reminders lang naman yung ating gagawin. Okay? And then if you have other concerns later, please PM nyo ako. Huwag kayo mag-message if you meant something na meron akong feedback, i-PM nyo ako directly. Huwag nyo ibagsak sa GC kasi chances are hindi ko siya mababasa lahat. No? There are times hindi ko nababasa. Pero kung naka-PM sa akin yung message, tiyak yung nababasa ko. Kung hindi ko mabasa at nakaligtaan ko, kulitin nyo po ako, mag-send po kayo ulit ng message. Okay lang ba yon? Okay, so kung wala nang tanong, maraming salamat and hope to see you. Study well and alam ko naman din naman nyo ibabagsak yung exam. Yung mga nag-fail pala sa una nating written exam, antabayanan nyo po, may schedule po tayo na inyo pong practical exam, na inyo pong special examination. Pero like what we said, mayroon pong fee. Ngayon, may nakapagbayad na yata ng 300 Sige. Kasi bala ko, kung dalawa po ang inyo pong na-fail, kunwari dalawang na-fail ninyo, 300 na lang din, no? Dalawa na po na top subject po yun ha. Pero kung isa lang na-fail ninyo, 300 pa rin.
Okay, for the examination fee pala itong sinasabi natin. So kung isang naibagsak nyo at mag-retake kayo, 300. Pero kung dalawang naibagsak nyo, sana naman hindi, 300 pa rin yung ating i-charge. So sa dalawang exams na inyong retake. Okay? Ayun po. Okay na po. So nakangiti na yung iba. Ayan. Sige po. Maraming salamat and we'll keep in touch. Ano po? Study po kayo na mabuti and make sure you pass the exams. God bless. Arigato. Salamat, sir. Thank you. Salamat. Arigatou gozaimasu. Bye. Take care. God bless. Tayo ngayon Bye for now. Okay.